Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa bawat kwentong ibinabahagi ko rito sa mga kwento ni Angelina. Ang inyong suporta at mga komento ay nagbibigay sa akin ng inspirasyon upang magpatuloy sa paglikha ng mga makabuluhang kwento. Sana ay patuloy ninyong samahan si Angelina sa bawat yugto ng kanyang mga kwento. Ang regalong kahon na naglalaman ng 2 pulang linya ay naiwan mag-isa sa malamig na sahig sa labas ng opisina. Kasabay ng paglapat nito sa semento ang tuluyang pagkadurog ng lahat ng pangarap na binuo ni Miracle sa loob ng maikling panahon. Hindi na nakapagtungo si Miracle sa kanilang silid sa ikalawang palapag. Sa labis na panginginig at takot na baka tuluyan siyang gumuho kung makikita pa niya ang mukha ng asawa, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa main door ng mansyon. Bawat hakbang, tila may kasamang saksak sa kanyang dibdib. Bago hawakan ng pinto, kumuha siya ng isang maliit na piraso ng papel mula sa kanyang bag. Sa pamamagitan ng nanginginig na kamay at mga luhang walang tigil sa pagbuhos, sumulat siya ng isang maikling mensahe para sa senador. Huwag mo nang hintayin ang pagtatapos ng eleksyon, Rafael. Pinalalaya na kita. Pirmahan mo na ang mga papel. Miracle. Iniwan niya ang papel sa ibabaw ng console table sa foyer. Binuksan ang pinto, tuluyang lumabas sa dilim ng gabi. Walang dalang sasakyan, walang tiyak na patutunguhan. Tanging ang kanyang bag, ang sugatang puso at ang munting himala na nagsisimula palang mabuo sa kanyang sinapupunan. Sumakay si Miracle sa isang dumaraang taxi. Habang umaandar ang sasakyan papalayo sa mansyon ng mga deluka, napatingin siya sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay nanlalabo dahil sa kanyang mga luha. Hinawakan niya ang patag pa niyang tiyan habang ang hikbing kanina pa niyang pinipigilan tuluyan ng kumawala. Huwag kang mag-alala, anak, bulong ni Miracle sa dilim habang lumalaban sa matinding sakit. Kahit 2 lang tayo, kakayanin ni Mommy. Iingatan kita. Hindi natin kailangan ng isang ama na ginawa lang tayong bahagi ng kanyang politikal na laro. Nagpatuloy ang takbo ng taxi patungo sa isang maliit at lumang apartment sa Pasay, isang lugar na pagmamay-ari ng isang pamilyang natulungan niya noon sa ospital na matagal ng bakante. Doon niya piniling magtago, malayo sa karangyaan ng mga deluka, malayo sa mapanghusgang mga mata ng publiko at higit sa lahat, malayo sa lalaking nagturo sa kanya kung paano magmahal at kung paano mamatay sa sakit. Habang nag-aayos siya ng higaan sa maliit na kwarto, muling pumasok sa isip niya ang tanong na matagal nang nagpapahirap sa kanya. Isang bihasang thoracic surgeon na nagpapanatili ng buhay ng iba, ngunit bakit pagdating sa sarili niyang puso hindi niya alam paano pipigilan ang pagdurugo nito. Sa gabing yon, sa maliit at madilim na silid, natulog si Miracle yakap ang sarili, habang sa mansyon nagsisimula palang ma-realize ni Rafael ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. 6:00 ng umaga nang magising si Rafael. Masigla siyang bumangon. May dalang ngiti dalang unang plano niya para sa araw na ito ay ihanda ang paboritong almusal ng asawa. Ngunit pagkapasok niya sa master's bedroom, malinis at maayos ang kama, walang bakas ni Miracle. Baka maagang pumasok sa ospital, bulong niya sa sarili, bagaman may kung anong kaba ang biglang kumatok sa kanyang dibdib. Habang pababa ng hagdan, napansin niya ang isang maliit na puting papel sa ibabaw ng console table sa foyer. Agad niya itong nilapitan at binasa. Sa bawat salitang nakasulat sa sulat kamay ni Miracle, tila unti-unting nauubusan ng hangin si Rafael. Huwag mo nang hintayin ang pagtatapos ng eleksyon, Rafael. Pinapalaya na kita. Pirmahan mo na ang mga papel, Miracle. Hindi maaari. Nanginginig ang boses ng senador. Mabilis na nagunahan ang mga tanong sa kanyang utak. Bakit siya aalis? Paano niya nalaman ang tungkol sa mga papel? Sa labis na pagmamadali, patakbo siyang nagtungo sa kanyang opisina sa ibaba upang tingnan kung nandun pa ang mga dokumento. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, may isang bagay na nasipa ang kanyang panyapak. Isang maliit, kulay rosas na regalong kahon ang nakalahat sa sahig. Bagyang nabuksan dahil sa pagkakahulog. Dahan-dahan lumuhod si Rafael at pinulot ang kahon. Pagkabukas niya, isang puting plastic na kagamitan ng tumambad sa kanya, isang pregnancy test kit. At sa maliit na screen nito, malinaw na nakaguhit ang 2 pulang linya.
Nabitawan ni Rafael ang takip ng kahon. Nalamig ang kanyang buong katawan at ang kanyang puso tila huminto sa pagtibok. Buntis siya. Magiging ama na ako? Sa isang saglit, nagdugtong-dugtong ang mga piraso ng puzzle sa kanyang isip. Ang pagpunta ni Samantha kagabi, ang usapan nila tungkol sa annulment papers na inihandabo ng nakakaraan bago pa niya ma-realize na mahal niya si Miracle. Narinig ng asawa niyang lahat. Akala nito niloloko lamang niya ito. Akala nito bahagi lang ng politikal na laro lahat ng kanilang magagandang sandali. Miracle, anong ginawa ko? Napasabunot si Rafael sa sariling buhok. Tuluyan nang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang luhang matagal nang hindi pumatak sa kanyang mga mata, kusang umagos na may kasamang matinding pagsisisi. Agad niyang hinalughog ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang numero ni Miracle, unattended. Tinawagan niya ang St. Jude Medical Center, ngunit ayon sa head nurse, hindi pumasok si Dr. Alferos at naghain to ng bigla ang bakasyon. Binalot na matinding takot ang makapangyarihang senador. Sa unang pagkakataon na pagtanto niya kung paano maging tunay na tao ay nawala na. Bitbit ang kanilang magiging anak. Halos di pa rin ni Rafael ang distansya mula sa mansyon patungo sa St. Jude Medical Center. Walang pakialamang senador kung pinagtitinginan siya ng mga tao dahil sa kanyang gulo-gulong itsura. Suot pa rin niya ang t-shirt at maong na pantulog at bakas sa kanyang mukha ang matinding takot. Diretso siyang naglakad patungo sa pribadong klinika ni Miracle. Pagbukas niya ng pinto, hindi ang kanyang asawa ang nadatnan niya, kundi si Dr. Tristan na kasalukuyang nag-aayos ng ilang mga medical charts sa lamesa. Nang makita ng orthopedic surgeon ang senador, agad na nagbagong ekspresyon ng mukha nito. Tumayo si Tristan, hinarap si Rafael ng may matinding galit. Nasaan si Miracle? Tristan, alam mo kung nasaan ang asawa ko. Bulyaw ni Rafael, sabay hawak sa kwelyo ng doctor's gown Tristan. Di natakot si Tristan. Marahas niyang tinabig ang mga kamay ng mambabatas. Wala kang karapatan na hanapin siya, Rafael. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa kanya, may mukha ka pa rin ihaharap? Galit na asik ng doktor. Binigay niya sa iyong lahat. Niligtas niya ang ama mo, binuwis niya ang reputasyon niya para sa karera mo, pero anong sinukli mo? Ginamit mo lang siya para sa eleksyon. Hindi yan totoo, sigaw ni Rafael habang ang boses niya pumipiyok sa labis na emosyon. Mahal ko si Miracle. Ang usapan namin ni Samantha kagabi, sadyang sinakyan ko lang yon. Ginamit ko lang si Samantha para makuha mga huling ebidensya ng korupsyon laban sa mga Silverio na nagbabalak sumira sa pamilya natin. Ang annulment papers na yon, buwan nang nakakalipas bago ko na lamang mahal ko siya. Napatigil si Tristan, ngunit mabilis ding napailing ng may mapait na tawa. Huli na ang mga paliwanag mo, Senator. Dahil sa mga narinig niya, durog na durog si Miracle. At kung hindi mo alam, buntis ang asawa mo. Sa tindi ng stress na binigay mo, buhay ng anak mong tinataya mo rito. Tila ba binagsaka ng langit si Rafael sa muling pagkakarinig ng katotohanan yon? Napasandal siya sa pader ng klinika, unti-unting nanghihina. Pakiusap, Tristan. Sa unang pagkakataon, ang mapagmataas na senador nagmakaawa. Tuluyang pumatak ang kanyang mga luha sa harap ng katunggali. Sabihin mo sa akin kung naasan siya. Kahit wag niya na akong patawarin, basta masiguro ko lang na ligtas siya. Ligtas sila ng anak ko. Tinitigan ni Tristan si Rafael. Nakita ang purong pagsisisi at sakit sa mata ng senador. Isang bagay na di kayang pekein ng kahit sinong magaling na politiko. Binitawan ni Tristan na isang malalim na buntong hininga at tumalikod. Wala siya rito sa Maynila. Umalis siya para lumayo sa lahat ng polusyon at gulo dala ng pangalan mo. Malamig na saan ni Tristan. Hindi ko sasabihin sa iyong eksaktong lugar. Kung talagang mahal mo siya, gamitin mo ang kapangyarihan mo para hanapin siya. Hindi bilang isang senador, kundi bilang isang asawa na handang isuko ang lahat para sa pamilya niya. Malayo sa marangyang buhay sa Maynila at nakakarinding ingay ng politika. Dinala ni Miracle ang kanyang sugatang puso sa pinakahuling hantungan sa hilaga ng bansa, ang Batanes. Sa tulong ng isang matandang nurse na dati niyang nakasama sa ospital, nakahanap siya ng isang maliit at payak na apartment na gawa sa bato, overlooking ang maliwanag na asul na karagatan. Dito walang nakakakilala sa kanya bilang asawa ng tanyag na si Senator Rafael De Luca. Para sa mga tagabayan, siya si Doc Miracle, isang simpleng doktora na voluntaryong nagdilingkod sa lokal na klinika ng komunidad. Lumipas sa mga linggo,
Ang kanyang unang 3 buwan o first trimester ng pagbubuntis ay di naging madali. Dahil sa tindi ng emotional trauma at matinding morning sickness, madalas siyang manghina. May mga gabi na habang naririnig niya ang hampas ng mga alon sa dalampasigan, napapaupo na lang si Miracle sa sahig ng kanyang maliit na kwarto. Umiiyak habang marahang hinahaplos ang kanyang patag pa ng tiyan. Kakayanan natin to, anak. Bulong ni Miracle sa sarili habang tumutulo ang luha. Kahit dalawa lang tayo, ibibigay ni Mommy lahat sa'yo. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga bitamina sa klinika, napalingon si Miracle sa isang lumang telebisyon na nakasabit sa sulok ng waiting room. Kasalukuyang pinapakita sa balita ang mukha ni Rafael. Ayon sa reporter, halos isang buwan na itong hindi sumisipot sa mga sesyon ng Senado at tila ba pinabayaan ang kanyang nalalapit na kampanya. Baka sa mukha ng senador ang matinding pangangayayat at lungkot. Mabilis pinatay ni Miracle ang telebisyon. Humigpit ang kapit niya sa hawak niyang clipboard. Huwag ka nang magpanggap na apektado ka, Rafael. Sa isip niya, pilit pinatitigas ang kanyang puso. Narinig ko ang katotohanan mula mismo sa bibig mo. Para sa iyo, papel at politikal na alyansa lang ako. Di alam ni Miracle, sa mga sandaling yon sa Maynila, ginagamit na ni Rafael lahat ng kanyang koneksyon, kayamanan at bawat natitirang lakas para lang mahanap ang kanyang lihim na kanlungan. Ang senador handa nang baliktarin ang buong mundo. Mahanap lang ang asawa at ang kanyang anak. Habang nagtatago si Miracle sa katahimikan ng Batanes, isang malaking pagsabog sa politika ang niyanig ni Rafael sa Maynila. Ginamit ng senador lahat ng mga dokumento, bank records at boses na palihim niyang nakuha kay Samantha noong gabing yon upang tuluyang gibain ang mga kalaban na nagtangkang sumira sa kanyang asawa. Sa isang biglaang pagdinig sa Senado, inilatag ni Rafael lahat ng ebidensya. Lumabas ang katotohanan, ang pamilya Silverio sa pakikipagsabuatan kay Senator Valeriano ang tunay na nagmamanipula ng mga peking dokumento laban sa Medical Foundation ni Miracle upang magsilbing blackmail kay Rafael. Kinahapunan, tuluyang inaresto ng mga otoridad si Samantha Silverio at ang kanyang ama sa salang graft, corruption at falsification of documents. Matapos ang malaking balitang to, humarap si Rafael sa media para sa isang opisyal na pahayag. Ngunit imbes na magdiwang dahil sa muling paglinis ng kanyang pangalan para sa darating na eleksyon, isang mabigat na desisyon ang binitawan ng mambabatas. Ang katotohanan ay lumabas na at napatunayan ko na walang anumang bahid ng dumi ang pangalan ng aking asawa na si Dr. Miracle Alferos. Ngunit sa gabing ito, nais ko ring i-anunsyo sa buong bansa na opisyal ko nang iniaatras ang aking kandidatura sa darating na eleksyon. Nagkagulo ang mga reporter, nagunahan sa pagtatanong ang media kung bakit niya isusuko ang isang tiyak na panalo. Tumingin si Rafael diretso sa kamera, bakas ang labis na pangungulila. Sa kanyang mga mata, napagtanto ko na ang kapangyarihan ay at posisyon walang silbi kung ang pamilya ko naman ang nawasak. Mas pipiliin ko pa na maging isang ama at asawa na nagpakumbaba at naghahanap ng kanyang pamilya kaysa maging pinuno ng bayan habang ang sarili kong tahanan iiwanan kong durog, Miracle. Kung nasan ka man, paparating na ako. Pipilitin kong pagalingin ang pusong sinira ko. Sa Batanes, nanonood lang si Miracle sa maliit na telebisyon sa klinika. Nakatakip siya sa kanyang bibig habang ang kanyang mga luha ay mabilis na umaagos sa kanyang mga pisngi. Hindi niya akalain na isusuko ni Rafael ang kanyang pinakamalaking ambisyon, ang politika, para lamang sa kanya. Kasabay nito, sa labas ng klinika, isang private investigator ang lumapit sa sasakyan ni Rafael na kakarating lamang mula sa airport ng Basco. Senator, nahanap na natin siya. Naririto siya sa loob. Bumaba si Rafael sa lumang sasakyan habang humahampas ang malakas na hangin mula sa dagat ng Batanes. Ang investigador na kanyang inupahan ay tahimik na naglalahad ng mga ulat at larawan mula sa mga nakaraang linggo ng pagsubaybay. Nang hawakan ni Rafael ang mga litrato at unti-unting nanghina ang kanyang puso, nakita niya ang kuha kung saan mag-isang naglalakad si Miracle sa tabi ng mga tradisyonal na bahay bato ng Ivatan. Yakap ang sariling katawan upang labanan ng lamig.
May mga larawan din kung saan nakaupo ito sa isang maliit na bangko sa labas ng klinika. Maputla ang mukha habang dinaramdam ang morning sickness. Araw-araw siyang pumapasok sa lokal na klinika, Senator. Ulat ng investigador, wala siyang kasama na kahit na sino. Simple lang ang buhay niya rito at umiiwas siya sa balita mula sa Maynila. Hinaplos ni Rafael ang mukha ng asawa sa larawan, ang matapang na senador na kilala sa kanyang matatalas na salita sa plenaryo ay walang nagawa kundi mapaiyak sa gitna ng dalampasigan. Ang bawat detalye sa ulat at patunay kung gaano kalalim ang sugat na iniwan niya. Hindi lamang basta lumayas si Miracle, dinala nito ang sarili sa dulo ng bansa para lang makawala sa sakit na idinulot niya. Sa loob ng kanyang bulsa, mahigpit na hinawakan ni Rafael ang isang piraso ng papel. Iyon ang mga dokumento ng annulment na sadyang pinunit-punit niya bago sumakay ng eroplano, kasama ng singsing na iniwan ng doktora sa foyer ng kanilang mansyon. Salamat, mahinang sabi ni Rafael sa investigador bago to pinatapos sa kanyang tungkulin. Mula rito ako nang bahala. Hindi ko na kailangan ng mga mata mo. Ako na ang tatayo sa tapat niya. Naglakad papalayo si Rafael patungo sa direksyon ng klinika. Hindi bilang isang makapangyarihang mambabatas na may mga bodyguard, kung hindi bilang isang lalaking handang isuko ang kanyang pride, pangalan at karangyaan upang muling makuhang tiwala ng nag-iisang babae na tunay na nagpatibok ng kanyang puso. Papalubog na ang araw sa Batanes. Nagbenta ng kulay kahel at ilang liwanag sa malawak na kalangitan at sa naglalakihang burol. Katatapos ng huling pasyente ni Miracle sa maliit na klinika. Pagod niyang hinubad ang kanyang white coat, inayos ang kanyang bag, dahan-dahang naglakad pa uwi sa kanyang tinitirhan na bahay bato. Habang naglalakad siya sa sementadong kalsada na bumabaybay sa gilid ng baybayin, napansin niya ang isang pamilyar na bulto ng lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Nakaharap ito sa dagat. Ngunit nang marinig ang kanyang mga yapak, dahan-dahan tong lumingon. Napatigil si Miracle sa paghakbang, tila ba huminto rin ng pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lalaking nasa harap niya ay si Rafael, ngunit malayo to sa makisig, plansyado at aroganteng senador na iniwan niya sa Maynila. Payat ito, bahagyang gulo ang buhok, walang suot na mamahaling suit jacket at bakas sa mata, ang labis na pagod at puyat. Hindi nakapagsalita si Miracle. Ang kanyang kanang kamay otomatiko na napadapo sa kanyang tiyan na tila ba pinoprotektahan ng sanggol sa loob nito mula sa lalaking muling nagpabukas ng kanyang mga sugat. Bago pa man makahakbang paabante si Miracle para umiwas, ginawa ni Rafael ang isang bagay na kailanman ay hindi inakala ng sinuman na gagawin ng isang mapagmataas na diluka. Dahan-dahan na binaba ni Rafael ang kanyang katawan, tuluyang lumuhod sa sementadong kalsada mismo sa tapat ni Miracle. Ang hangin mula sa karagatan ay pinalipad ng kanyang buhok, ngunit ang kanyang mga mata na natiling nakatitig ng diretsyo sa asawa, puno ng pagsisisi, takot at nag-uumapaw na luha. Miracle, gumaralgal ang boses ni Rafael, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakalahad sa hangin. Nahanap din kita. Pakiusap, huwag ka munang tumakbo papalayo, kahit ngayon lang pakinggan mo ko. Ang makapangyarihang mambabatas na dating tinitingala ng buong bansa ay nandon sa maruming kalsada ng probinsya. Nakaluhod sa paanan na isang doktora, sinusuko bawat natitirang piraso ng kanyang pride para sa isang pagkakataong maitama ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Nanatiling nakaluhod si Rafael sa sementadong kalsada, walang pakialam kung mailang tagabayan na nagpapalingon sa kanila. Ang kanyang mga luha patuloy na pumapatak, nakatingala sa asawang tila naging isang estatwa sa tindi ng gulat. Miracle, pakiusap, panimula ni Rafael, basang-basa ng emosyon ng boses. Ang narinig mo nung gabingon sa opisina, gawa-gawa ko lang lahat ng salitang yon. Sinasabi ko yun kay Samantha dahil alam kong may dala siyang mga papeles na magpapatunay na ang pamilya Silverio ang nag-imbento ng mga kaso laban sa'yo. Kailangan kong kunin ang tiwala niya para protektahan ka. Nanginig ang mga labi ni Miracle. Humigpit ang kapit niya sa hawak na bag. At ang mga papel ng annulment, Rafael? Sumbat ni Miracle. Tuluyan nang kumawala ang galit na matagal niyang kinikimkim. Narinig ko. Narinig kong buwan pang nakakalipas nang ihanda mo yon. Plano mo akong iwan matapos ang eleksyon.
Nilabas ni Rafael mula sa kanyang bulsa ang mga pinunit-punit na piraso ng papel at ang singsing ni Miracle. Iniabot niya to gamit ang nanginginig na mga palad. Inihanda ko ang mga papel na yan noong mga panahong bulag pa ako, Miracle. Nung galit pa ako sa mundo at akala ko bitag ka lang ng daddy ko, pero pinunasan ko ng galit ko. Pinunit ko ang mga papel na yan bago pa ako sumakay ng eroplano papunta rito. Wala akong pakialam sa eleksyon. Iniurong ko na ang kandidatura ko. Mas mahalaga ka sa akin, Miracle. Kayo ng anak natin. Napatakip ng bibig si Miracle. Ang marinig na nalaman na ni Rafael ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, nagdulot ng panibagong seri ng takot at sakit sa kanyang dibdib. Gusto niyang maniwala. Gustong-gusto ng kanyang puso na sumuko muli sa init ng pag-aalaga ng lalaki. Ngunit ang alaala ng gabing yon masyadong sariwa. Masyado ng masakit, Rafael. Umiiyak na umiling si Miracle, unti-unting napaatras habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Pagod na akong magamot ang puso ng iba habang ang sakin paulit-ulit mong dinudurog. Patawarin mo ako pero hindi ko na alam kung paano ka muling titiwalaan. Tumalikod si Miracle at mabilis na naglakad papalayo. Iniwan si Rafael na kasubsob ang mukha sa kanyang mga palad sa gitna ng kalsada. Dinadanas ang hagupit ng sarili niyang mga pagkakamali. Kahit tinanggihan at iniwan ni Miracle sa gitna ng kalsada, hindi bumalik si Rafael sa Maynila. Umupa siya ng isang maliit at payak na kwarto sa isang homestay na may ilang metro lang ang distansya mula sa klinika ni Miracle. Sinantabi ng dating senador lahat ng karangyaan. Natutong maglaba ng sariling damit, kumain ng simpleng ulam at makisalamuha sa mga lokal na mambubukid at mangingisda. Araw-araw, bago pa man magbukas ang klinika, naroroon na si Rafael sa labas. Di niya pinapwersa ang sarili kay Miracle. Nananatili lang siya sa tamang distansya, tahimik na nagbabantay, tinitiyak na ligtas ang asawa. Naging pamilyar ang mukha ng dating mambabata sa mga tagabayan. Kapag may dumarating na mga bulto ng supply ng gamot para sa klinika, si Rafael ang unang nagboboluntaryo ng magbuhat ng mabibigat na kahon. Kung may matatandang pasyente na nahihirapan maglakad patungo sa klinika, inaalalayan niya ito o kaya pinapasan. Mula sa bintana ng kanyang klinika, lihim na pinagmamasdan ni Miracle si Rafael. Nakikita niya ang unti-unting pag-itim ng balat ng asawa dahil sa tindi ng sikat ng araw sa Batanes at ang mga sugat o paltos sa mga palad nito na hindi naman sanay sa manual na trabaho. Doc Miracle, napakabait naman pala ng asawa ninyo. Muling puna ng matandang nurse kasama niya habang nakatingin din kay Rafael na kasalukuyang nag-aayos ng sirang bakod sa labas. Isang sikat na senador sa Maynila pero narito ngayon sa probinsya, nagpapakababa para lang sa inyo. Hindi sumasagot si Miracle, ngunit may kung anong pader sa kanyang puso ang unti-unting nagkakalamat. Nakikita niya ang purong pagpapakumbaba at ang matinding pagbabago ni Rafael. Hindi itong politikong nagpapakitang tao sa harap ng kamera. Ito ay isang lalaking tahimik na nagtatrabaho, walang media, walang papuri. Tanging ang layunin ay mapatunayan ang kanyang katapatan sa babaeng mahal niya. Sumapit ay 5 buwan ng pagbubuntis ni Miracle. Dahil sa lumalaking tiyan at walang tigil na pag-aasikaso sa mga pasyente, mas mabilis siyang mapagod. Sa kabila nito, pinilit pa rin niyang pumasok sa klinika dahil sa dami ng mga batang kailangan bakunahan ng gabing yon. Habang nag-aayos ng mga heringgilya sa ibabaw ng medicine cabinet, biglang umikot ang paligid ni Miracle. Nakaramdam siya ng matinding panlalabo ng paningin at biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Nabitawan ang hawak na clipboard at dahan-dahan siyang nabuwal papalapag sa sahig. "Doc Miracle!" sigaw ng nurse. Ngunit bago pa man tuluyang sumayad ang katawan ni Miracle sa malamig na semento, isang pares ng matitigas at pamilyar na mga braso ang mabilis na sumalo sa kanya. Si Rafael. Tulad ng dati, hindi to umalis sa labas ng klinika at agad na tumakbo papasok nang marinig ang kalabog. "Miracle! Miracle, gumising ka, pakiusap!" Natatarantang sigaw ni Rafael habang dahan-dahang inihiga ang asawa sa examination bed. Nanginginig ang mga kamay ng dating senador habang pinupunasan ng basang panyo ang noo ni Miracle. Dahan-dahan, dinilat ni Miracle ang kanyang mga mata. Nang makita ang mukha ni Rafael na punong-puno ng takot at tunay na pag-aalala, wala siyang nagawa kundi mapatitig na lamang.
Napakalapit ng mukha nito sa kanya at nararamdaman niya ang mabilis na pagtibok ng puso ng asawa. Marahang binaba ni Rafael ang kanyang palad sa ibabaw ng tiyan ni Miracle upang alalayan to sa pag-upo. Ngunit sa mismong sandali na lumapat ang mainit na palad ni Rafael sa umbok ng tiyan ng asawa, isang kakaibang pintig ang naganap. Isang malakas at sunod-sunod na sipa mula sa loob ng sinapupunan ang gumalaw mismo sa tapat ng palad ni Rafael. Napatitig si Rafael, nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin kay Miracle habang ang luhay biglang bumatak mula sa kanyang mga mata. Miracle, sumipa siya. Naramdaman ko ang anak natin. Napatingin din si Miracle sa kanyang tiyan at sa unang pagkakataon matapos ng ilang buwan, hindi niya tinabig ang kamay ni Miracle. Ang unang sipa ng kanilang sanggol ay tila isang tulay na muling nagdugtong sa kanilang dalawa. Isang paalala na sa kabila ng lahat ng sakit at galit ng kahapon, may isang bagong buhay na nabuo mula sa kanilang pag-ibig na nagmamakaawang bigyan sila ng bagong simula. Ang mahiwagang sandali ng unang sipa ng sanggol, biglang naputol ng tumunog ng sunod-sunod ang telepono sa klinika. Ang matandang nurse ang sumagot at sa boses nito baka sa matinding pagkagulat at pag-aalala. Doc Miracle, tumawag po ang St. Jude galing Maynila. Nanginginig ang boses ng nurse habang nakatingin sa mag-asawa. Ang Daddy Arthur ninyo inatake sa puso. Kasalukuyan siyang nasa ICU ngayon at sa matinding pangungulila at stress. Nabitawan ni Miracle ang hawak niyang panyo. Mabilis bumalik ang kanyang pagiging doktor, ngunit bilang isang anak binalot siya ng matinding takot at pangamba. Si Daddy, hindi maaari. Kinakapos siya ng hininga habang sinusubukang tumayo. Agad siyang inalalayan ni Rafael sa magkabilang balikat. Miracle, makinig ka sa akin. Huminahon ka, ako ang bahala. Babalik tayo sa Maynila ngayon din. Dahil sa kanselasyon ng kanyang kandidatura, wala nang opisyal na pribadong eroplano si Rafael. Ngunit ginamit niya ang kanyang mga huling personal na koneksyon upang makakuha ng agarang flight pabalik ng Maynila para sa kanila ng gabing yon. Sa buong biyahe, tahimik lang na nakasandal si Miracle sa balikat ni Rafael, nanginginig sa takot para sa kanyang ama. Hindi niya na tinabig ang asawa. Sa oras na matinding krisis, ang presensya ni Rafael ang nag-iisang sandalan niya. Pagkarating sa St. Jude Medical Center sa Maynila, patakbong nagtungo si Miracle sa ICU. Doon nakita niya ang ama na nakakabit sa napakaraming makina. Sa labas ng silid, naghihintay din ang ama ni Rafael na si Don Renato na bakas din ng labis na kalungkutan. Sa mga sumunod na araw, hindi iniwan ni Rafael si Miracle dahil bawal magtagal ang doktora sa loob ng ICU para sa kanyang sariling kalusugan at sa sanggol. Si Rafael ang pumasok sa loob upang magbantay kay Daddy Arthur. Pinupunasan niya ang matanda, kinakausap, binabantayan ng mga vital signs nito habang si Miracle nakatanaw lang mula sa glass window. Nakita ni Miracle kung paano alagaan at pawiin ni Rafael ang takot ng kanyang ama. Walang bakas na isang aroganteng politiko, tanging isang tapat na manugang na nagbabayad ng kanyang mga pagkukulang. Doon, habang nakatitig sa asawa ng may pagmamahal na nag-aalaga sa kanyang may sakit na ama, tuluyan ang gumuho ang huling pader ng galit at pagdududa sa puso ng doktora. Matapos ang 3 araw ng kritikal na obserbasyon, sa wakas nagkamalay si Daddy Arthur. Bagamat mahina pa ang katawan, ang makitang kanyang anak na si Miracle na ligtas at kasama si Rafael ay nagdala ng malaking ginhawa sa matanda. Nang lumabas sa mga doktor para sa huling pagsusuri, naiwan si Rafael at Miracle sa loob ng silid kasama si Daddy Arthur at Don Renato na nooy tahimik na nakatayo sa tabi ng bintana. Humarap si Rafael sa dalawang matatanda, walang pag-aalinlangan. Lumapit siya sa gilid ng kama ni Daddy Arthur at marahang hinawakan ang nangihinang kamay ng biyanan. Pagkatapos tumingin siya kay Don Renato. Daddy Arthur? Panimula ni Rafael. Seryoso at buo ang boses ngunit may labis na pagpapakumbaba. Alam ko, marami akong pagkakamali. Ginamit ko ang kasal na to bilang isang transaksyon at nasaktan ko si Miracle ng labis. Ngunit sa harap ninyong dalawa at sa harap ng Diyos, nais kong formal na humingi ng kapatawaran. Huminga ng malalim ang senador at nilingon sa Miracle na nooy tahimik na lumuluha habang nakahawak sa kanyang tiyan.
Inurong ko na ang kandidatura ko sa Senado. Di ko na kailangan ng kapangyarihan o ng politika. Ang tanging ambisyon ko na lamang ngayon maging pinakamabuting asawa kay Miracle at maging isang tapat na ama sa aming anak. Nais kong hingin ang inyong basbas, hindi na para sa isang politikal na alyansa kundi para sa isang totoong pamilya. Nang marinig ang mga salitang ito, tumulong luha ni Daddy Arthur. Tumingin siya kay Don Renato na bahagyang tumango habang pinapahid ang sariling luha. Napagtanto ng dalawang matanda na ang kasunduang sinimulan nila dahil sa negosyo at impluwensya nagbunga na isang totoong pag-ibig na handang magsakripisyo. Marahang pinatong ni Daddy Arthur ang kanyang palad sa ibabaw na magkahawak na kamay ni Rafael at Miracle. Alagaan mo ang anak ko, Rafael? Mahinang wika ni Daddy Arthur, may ngiti sa mga labi. Yan ang pinakamalaking tungkulin na maaari mong gampanan sa buhay mo. Sa paggawad ng basbas ng kanilang mga ama, naramdaman ni Rafael at Miracle na tuluyan ang natapos ang madilim na yugto ng kanilang nakaraan. Ang tari ng kasunduan ay napalitan na ng tali ng totoong kapatawaran at bagong simula. 2 linggo matapos makalabas ng ospital si Daddy Arthur, isang tahimik at pribadong kaganapan ang naganap sa isang maliit at lumang kapilya sa labas ng Maynila. Walang mga nakahilarang sasakyan na mararangya, walang pulang alpombra, walang mamamahayag, at walang naglalaki ang pangalan sa mundo ng politika. Ang tanging naroroon, sina Don Renato, Daddy Arthur na nakaupo sa isang wheelchair, si Dr. Tristan na tumayong saksi ni Miracle, at ang matinding nurse na naging kasama niya sa Batanes. Nakatayo si Rafael sa tapat ng altar, suot ang isang simpleng puting barong. Nang bumukas ang pinto ng kapilya, pumasok si Miracle. Walang mahabang belo o mamahaling gown. Suot niya ang isang simpleng puting maternity dress na bumagay sa kanyang maaliwalas na mukha at pitumbong umbok ng kanyang tiyan. Habang naglalakad si Miracle patungo sa kanya, walang ibang tinitingnan si Rafael kundi ang mga mata ng asawa. Bawat hakbang ng doktora ay tila ba pagbura sa lahat ng luha at sakit na pinagdaanan nila sa nakalipas na mga buwan. Nang magtagpo sila sa harap ng altar, hinawakan ni Rafael ang magkabilang kamay ni Miracle. Humarap sila sa pare at sinimula ng pagpapalitan ng kanilang bagong panata, mga panatang di na dinidikta ng isang kontrata. Miracle, nung una tayong kinasal, pilit at puno ng galit ang puso ko. Ngunit ngayon sa harap ng Diyos at ng ating pamilya, ipinapangako ko, ibibigay ko bawat natitirang araw ng aking buhay para protektahan ka, alagaan ka at mahalin ka ng walang kapalit. Ikaw at ang ating anak ang magiging nag-iisang pinuno at tahanan natin ang magiging nag-iisang palasyo, hindi na kita muling iiwan sa dilim. Naiyak si Miracle habang pinakikinggan ng asawa. Humigpit ang kapit niya sa mga kamay nito bago binigkas ang sarili niyang panata. Rafael, tinuruan ako ng medisina kung paanong magtugtong ng buhay. Ngunit ikaw ang nagturo sa akin kung paanong tunay na mabuhay sa gamit ng puso. Pinatunayan mong ang pag-ibig ay hindi isang politikal na alyansa, kundi isang desisyon na manatili kahit sa gitna ng unos. Pinatatawad kita at binibigyan ko ang sarili ko ng pagkakataon na mahalin kang muli habang buhay. Matapos mabasbasa ng pari, dahan-dahan, sinuot ni Rafael ang singsing sa daliri ni Miracle. Nang sabihin ng pari na maaari niya ng halikan ng kanyang asawa, marahang hinawakan ni Rafael ang pisngi ni Miracle at dinampi ang isang halik na puno ng respeto, pangako at totoong pagmamahal. Selyado na ang kanilang bagong simula. Isang panatang sinulat hindi sa batas ng tao, kundi sa puso ng dalawang taong muling natutong magtiwala. Dumating ang 9 na buwan ng pagbubuntis ni Miracle. Dahil alam ni Rafael ang tindi ng sakripisyo ng asawa bilang doktora, halos hindi na to umalis sa tabi niya. Ihanda nila lahat ng kagamitan ng sanggol sa kanilang silid, at bawat gabi walang tigil si Rafael sa pagkausap sa tiyan ng asawa upang patigilin ang kaunting kabang nararamdaman nito. Isang gabi, biglang bumuho sa isang napakalakas na ulan. Ang tunog ng kulog at kidlat sa labas ay tila ba nagpabalik tanaw sa gabing lumayas si Miracle sa mansyon. Ngunit sa pagkakataong to, hindi dilim ang naghihintay, kundi ang simula ng isang bagong buhay. 2:00 ng madaling araw nang magising si Miracle dahil sa isang matindi at kakaibang sakit sa kanyang puson. Napaupo siya sa kama habang ang sapin niya ay nabasa na, pumutok na ang kanyang panubigan.
Rafael? Mahinang tawag ni Miracle habang pinipiga ang braso ng asawa. Rafael, gising, makakanak na ako. Tila ba pinuhusa ng malamig na tubig ang dating senador. Sa isang saglit, ang matapang na mambabatas na sanay humarap sa malalaking krisis ay nataranta. Ano? Ngayon na? Teka, ang bag, ang susi ng sasakyan. Rafael, huminga ka ng malalim. Buhatin mo ko, utos ni Miracle sa kanyang asawa, gamit ang boses na isang bihasang doktor. Kahit baka sa kanyang mukha ang tindi ng hilab o labor contraction. Agad na natauhan si Rafael. Maingat, ngunit mabilis niyang binuhat si Miracle pababa ng hagdan patungo sa sasakyan. Binaliwala ang malakas na ulan na tumatama sa kanyang katawan, basta't masigurong ligtas ang asawa. Sa loob ng delivery room ng St. Jude Medical Center, binalot ng matinding emosyon ang paligid. Dahil si Miracle ay isa sa mga pinaka-tinitigalang surgeon ng ospital, ang kanyang mga kasamahang doktor ang mismong nag-asikaso sa kanya. Pinilit ni Rafael pumasok sa loob upang samahan ng asawa, isang bagay na hiningi niya sa pamunuan ng ospital. Huminga ka ng malalim. Doc Miracle, i-push mo pa, sigaw ng attending OB-GYN. Nanginginig ang buong katawan ni Miracle. Humigpit ang kapit niya sa kamay ni Rafael. Halos mabaon ang kanyang mga kuko sa palad ng asawa sa tindi ng sakit. Walang tigil ang pag-agos ng pawis sa kanyang noo. Narito ako, Miracle. Hindi kita iiwan, pakiusap. Kaya mo yan. Nandito si Daddy. Walang tigil ng pagbulong ni Rafael sa tenga ni Miracle habang ang sariling mga mata ay puno na rin ng luha sa tindi ng pag-aalala para sa mag-ina. Sa bawat hiyaw ng sakit ni Miracle, parang pinipigarin ang puso ng lalaki. Sa gitna ng unos sa labas at ng matinding laban sa loob ng silid, binuhos ni Miracle ang kanyang huling lakas para sa kanilang munting himala. Isang huling matinding ire ang binuhos ni Miracle kasabay ng mahigpit na pagkapit sa nanginginig na kamay ng asawa. Sa gitna ng nakatutulig na tunog ng ulan sa labas, isang mataring at malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa buong delivery room. Congratulations, Doc Miracle. Senator, it's a healthy baby boy. Nakangiting anunsyo ng OB-GYN habang maingat tinataas ang sanggol. Agad na napasandal si Miracle sa unan. Pagod na pagod, ngunit may malawak ng ngiti sa labi habang ang mga luha ng kaligayahan ay mabilis na umaagos. Si Rafael naman hindi napigilan ang tuluyang mapahagulhol. Hinalikan niya ng paulit-ulit ang noo at kamay ni Miracle. Salamat, Miracle. Maraming salamat. Bulong ni Rafael, basang-basa ng luha ang muka. You did it. Ligtas ang anak natin. Matapos nilisin ng mga nurse, dahan-dahang inilapag ang sanggol sa dibdib ni Miracle para sa kanilang unang pagtatagpo o skin-to-skin contact. Ang maliit, mapula at natitirang basa na sanggol agad na kumalma nang marinig ang tibok ng puso ng kanyang ina. Dahan-dahan, lumapit si Rafael upang mas mamasdan ang kanilang anak. Ang maliit na kamay ng sanggol ay kusang gumalaw at humawak sa hintuturo ng ama. Isang napakaliit na kapit ngunit naghatid ng napakalaking kuryente ng pagmamahal sa buong katawan ng dating senador. Anong ipapangalan natin sa kanya, Miracle? Mahinang tanong ni Rafael habang hinahaplos ang manipis na buhok ng sanggol. Tumingin si Miracle sa kanyang asawa, puno ng kapatawaran at walang katapusang pagmamahal ang kanyang mga mata. Gusto kong isunod ang pangalan niya sa iyo. Siya si Rafael De Luca Jr., ang ating munting Rafael. At tatawagin natin siyang RJ, nakangiting dugtong ni Rafael habang niyayakap ng maingat ang kanyang mag-ina. Sa silid na yon, habang unti-unting tumitila ang ulan sa labas at sumisikat ang unang liwanag ng umaga, naramdaman ng mag-asawa ang tunay na kahulugan na isang himala. Si RJ hindi lang basta sanggol na isinilang, siya ang simbolo ng muling pagkabuhay ng kanilang pag-asa, ang katuparan ng kanilang bagong panata at ang patunay ng pag-ibig na dumaan sa pinakamatinik na unos ay ang pag-ibig na mananatili habang buhay. 3 taon ang mabilis na lumipas. Malayo na sa magulo at maruming mundo ng politika sa Maynila, isang permanenteng tahanan ang tinayo ni Rafael at Miracle sa isa sa mga luntiang burol ng Batanes. Ang lugar kung saan muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Ang kanilang bahay hango sa tradisyonal na Ivatan Stone House, ngunit may malalaking bintanang salamin na nakaharap sa walang hanggang asul na karagatan.
Isang maaliwalas na hapon, habang sumasayaw ang sariwang hangin, nakaupo si Miracle sa isang wooden bench sa beranda habang nagbabasa ng isang medical journal. Sa tabi niya may isang malaking banig kung saan masayang naglalaro ng mga kahoy na laruan ang isang 3 taong gulang na batang lalaki na may kulot na buhok at matatalas na mga mata, si RJ. "Daddy!" Masayang sumigaw si RJ nang mapansin ang pagdating na isang pamilyar na bulto mula sa ibaba ng burol. Patakbong sinulubong ng bata ang kanyang ama. Agad namang binuhat ni Rafael si RJ at pinaikot sa hangin, dahilan upang umalingaw-ngaw ang masiglang tawa ng mag-ama. Ang balat ni Rafael mas lalo naging kayumanggi dahil sa buhay probinsya at ang mga mata na dating puno ng stress at ambisyon na palitan ng purong kapayapaan at kaligayahan. "Anong niluto mo para sa almusal bukas?" Nakangiting tanong ni Miracle habang papalapit ng asawa karga ang kanilang anak. Inakbayan ni Rafael si Miracle at hinalikan to sa pisngi. "Ang paborito mo. At dumaan din ako sa klinika mo kanina. Ihatid ko na ang mga bagong medical supplies na dala ng barko mula sa Maynila." Matapos magretiro sa politika, tinuon ni Rafael ang kanyang kayamanan at panahon sa pamamahala ng mga charitable foundations na nagtatayo ng mga modernong klinika sa malalayong lalawigan. Habang si Miracle ang tumatayong chief medical consultant. Sina Don Renato at Daddy Arthur naman madalas bumibisita sa isla tuwing bakasyon upang makasama ang kanilang nag-iisang apo. Habang unti-unting lumulubog ang araw at nagpipinta ng kulay ginto sa kalangitan ng Batanes, magkayakap na nakatayo ang mag-asawa habang pinapanood si RJ na masayang hinahabol ang mga alon sa dalampasigan. "Salamat, Rafael." Mahinang bulong ni Miracle habang sinasandal ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. "Salamat dahil hindi ka sumukong hanapin ako." Humigpit ang yakap ni Rafael kay Miracle habang nakatitig sa malawak na dagat. "Ako ang dapat magpasalamat, Miracle, dahil sa iyo nalaman ko na ang pinakamataas na posisyon na maaari kong marating sa bahay na ito ay ang maging isang tapat na asawa sa iyo at ama sa anak natin. Ang kasunduang nagsimula sa isang pirasong kontrata at politikal na laro ay tuluyan ng natapos. Sa gilid ng dagat, sa ilalim ng dapit hapon ang natira na lamang ay isang totoong pamilya. Isang tahanang binuo ng kapatawaran, pinatibay ng pagsubok at pinangalagaan ng pag-ibig na mananatili hanggang sa huling pintig ng kanilang mga puso.